kakulangan sa maayos at malinis na palikuran ang isa sa mga nananatiling dahilan ng sakit sa bansa. Di lamang sa probinsya, kundi maging sa mga syudad. Bukod dito, malaking problema pa rin ang kung paanong lilinisin ang bundok-bundok na basurang itinatapon natin araw-araw. Dahil dito, ipinangako ni Pangulong Aquino ang paglulunsad ng isang National Sanitation Program. Ano nga ba ang nilalaman ng programang ito at paano nito didiskartehan ang problema natin sa kalinisan? At nasaan na ba ang pamahalaan sa pagtupad ng pangakong ito? Pinagtagpi-tagping mga bahay ang bubunga dito sa tabi ng dagat sa may Pier 18 sa Tondo. Dito, mahigit 10 taon nang naninirahan si Rosemary. Sanay na raw siya sa lugar ng kanyang kinalakihan, pero ang kanyang 1 taong gulang pa lang na anak, madalas na nagkakasakit dahil sa dumi raw ng paligid. Yung anak ko, minsan nagtatai siya, lalo na yung pag nalalanghap niya yung amoy sa dagat. Nagkakaroon din siya ng ubo, sipon. Tapos gagaling pag pinainom ng gamot. Ayan na naman, babalik na naman kasi mabaho nga talaga. At dahil wala rin silang sariling palikuran, dito sa silong na ito nila iniraraos ang tawag ng kalikasan. Ito po yung CR namin. Dito na po kami lahat dumudumi, umiihi. Tapos po dumidiretso po dun sa may dagat yung dumi namin at saka yung ihi. Ito po yung tubig, ito po yung pinanghuhugas namin pagkatas namin dumumi. Dito na rin po kami kumukuha ng pansaing. Kasama ang mag-anak ni Rosemary sa may halos 100 pamilya dito na ang takbuhan ay ang tabing dagat na nagmistula ng Poso Negro na sumasalo sa kanilang mga dumi. Ang kawalan ng malinis na kapaligiran at kontaminasyon sa tubig ang dahilan ng pagkamatay ng halos 2,000 bata sa buong mundo kada araw. Sa contaminated water, ito nga yung sinasabi natin na pwede sila magkaroon ng waterborne diseases. Ang example nito, no, yung cholera, typhoid fever, hepatitis A, gastroenteritis. Ito yung mga common, no, na mga sakit na nakukuha sa contaminated na tubig, na yung contaminants naman nanggagaling sa dumi ng tao o dumi ng hayop. Ayon sa datos ng UNICEF at ng World Health Organization, umaabot sa 26% ng populasyon o katumbas ng 24 na milyong Pilipino ang walang magamit na maayos na palikuran. Ibig sabihin, nasa 8 milyong Pinoy din ang dumudumi sa kung saan-saan lang sa araw-araw. Tuloy nanganganib na maisakatuparan ang 2015 Millennium Development Goal at ang Universal Access na sa taong 2028 ay may maayos na sanitasyon na para sa lahat. Tila nakaligtaan na kasi ng gobyerno ang pagtutok na matugunan ang problema sa sanitasyon. Sa sobrang pag-alala nito sa pagkakaroon ng sapat na tubig na maiinom, dito binuhos ang halos lahat ng pondo. Kung titingnan natin yung programa ng gobyerno, napakaliit ng pondo na binibigay ng gobyerno patungkol dito sa sektor na ito. Investment sa water, provision ng potable water, over investment for sanitation, lumalabas na 97% ang pumupunta sa water, only 3% ang pumupunta lang sa sanitation. At sa kakapiranggot na budget, nagsasagawa ng mga programa ang DOH tulad ng pamimigay ng libreng inidoro, pagpapagawa ng mga pampublikong palikuran at paglulunsad ng mga seminar sa iba't ibang probinsya patungkol sa tamang sanitasyon. Importante na ang bawat palikuran ay konektado raw sa mga sewage treatment plants. Hindi lang kasi lang dapat pagkakaroon ng isang kubeta eh. Ang mahalaga, dapat natitreat din yung lumalabas sa mga Poso Negro. Pero ilan lang yung porsyento ng population ang nakakabit dito sa mga sewer system nito. Sa Metro Manila nga, min-estimate natin only about siguro mga 5 to 10% lang ang meron. Ang mga sewerage treatment plants na ito ang naglilinis ng wastewater na galing sa mga kabahayan. Hinihiwalay nito ang tubig mula sa mga solid waste at dadaan sa mahabang proseso ng paglilinis ng tubig bago ito tuluyang itapon sa mga ilog. Pero may kamahalan ang pagpapagawa ng mga treatment plants na aabot sa mahigit 400 million pesos ang isa, kaya iilang kabahayan pa lang ang nasasakupan nito.
Para kay Dr. Jean Nesperos ng Health Alliance for Democracy, hindi tama na kakarampot lamang ang pansing binibigay ng gobyerno sa usapin ng sanitasyon at pagkakaroon ng basic needs ng mga mamamayan. Problema ng gobyerno natin ay political will. Dahil kung talagang bibigyan mong halaga yan, bibigyan mo yan ng sapat na budget. Ang problema ng gobyerno natin hindi lang kakulangan sa political will. May mga pamahalaan pa tayong lokal, yung local government units, na hindi niya kinikilala minsan na obligasyon niyang ibigay ang batayang serbisyo na yan. Ngayon ang tanong, kung mismo ang pamahalaan natin sasabihin niyang hindi niya kaya, sino gagawa nun? Kung mas paglalaanan lang daw sana ng pansin ang sanitasyon, maiiwasan ang mas mahal na paggastos para sa pagpapagamot dahil sa mga naglipa ng sakit. More than 200 billion na taon-taong ginagastos para sa kalusugan ng buong bansa. Mahigit kalahati dyan para sa personal care o yung pagpapagamot. Malaki talaga yung gastusin pag nanggagamot ka na. Hindi maiiwasan yun. Kaya para mapaliit mo yan, iwasan mo na talaga yung pagkakaroon ng sakit. At yan ay mangyayari kung maganda ang sanitasyon at hygiene. Kaya naman umaasa na lang si Rosemary na makalipat na ng bahay na malinis ang kapaligiran. Mas maganda po yung kung ililipat kami kasi bukod sa lahat lilinis na tapos hindi pa babaho yung paligid natin. Kasi malalayo na tayo sa dumi. Hindi na lagi magkakasakit, hindi na nila maaamoy yung maduming paligid. Hindi na bibili ng gamot, makakaiwas na. Bali yung pambili na lang ng gamot, maiipon pa. Ang problema ng lumalalang sanitasyon sa bansa, hindi dapat isantabi na lang. Kung inaakala ng gobyerno na basta ito pwedeng i-flush para mawala, dapat sigurong tandaan na gaya ng isang baradong inidoro, ang dumi bumubulwak pabalik. Ako po si Mayan Los Baños nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Isa sa mga naging matitinding batikos sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino ay ang kanyang tila napapadalas na pag-veto o pagharang sa mga bill o inihaing panukalang batas ng Kongreso. Ayon sa mga ulat, 71 panukalang batas na ang na-veto ng Pangulo mula nang maupo sa pwesto noong 2010. 6 na po rito ay mga local bill. Karamihan mga pagpapalit ng pangalan ng mga kalsada at 11 naman ay of national importance o may kinalaman sa buong bansa. Isa sa mga ito ay ang Centenarians Act na naglalayong magbigay ng pabuya at dagdag benepisyo sa mga Pilipinong aabot sa edad na 100 taon. Ayon sa Pangulo, maaaring maapektuhan daw nito ang business sector na dapat ay pagkukunan ng pondo para sa implementasyon ng naturang panukalang batas. Isa pa ay ang Magna Carta for the Poor na magbibigay sana ng karapatan sa mga mahihirap na makatanggap ng mga pangunahing pangangailangan at serbisyo mula sa pamahalaan. Hinarang ito ng Pangulo dahil hindi raw ito kayang panindigan ng pamahalaan sa ngayon at sa gayon ay para na lang daw niyang niloko ang kanyang mga boss na taong bayan. Navito rin ang mga panukalang limitahan ng 3 taon ang termino ng hepe ng Armed Forces of the Philippines, ang pag-alis ng height requirement sa mga sundalo at pulis, ang pagprotekta sa karapatan ng mga taong naipit sa gyera at ang pagtatalaga ng waling-waling bilang ating pambansang bulaklak. Binatikos ng oposisyon ang pagvito ng Pangulo ng mga panukalang batas dahil nasasayang daw ang panahon at salaping ginugol sa mga ito. Kabig naman ng Pangulo, hindi naman daw niya pwedeng ipasa ang isang batas kung sa tingin niya ay hilaw pa ito o hindi naman makabubuti sa bayan. Ayon sa ating konstitusyon, matapos na ilang beses salain ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang isang panukalang batas, susuriin ito ng Pangulo na siyang magdidesisyon kung ipapasa ito bilang ganap na batas o hindi. Kung hindi niya ito aprobahan, maaaring ihain ulit ito sa Kongreso para ayusin ayon sa rekomendasyon ng Pangulo. Pero kung makakakuha ito ng 2/3 na boto ng parehong Kamara, mapangingibabawan ang veto ng Pangulo at tatanghalin pa rin itong ganap na batas. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.